Praise God, glory to God. Isa pong pinagpala matagumpay na araw sa buhay ng mga anak ng Diyos. Amen po. Pakisabi sa iyong katabi, nagtagumpay ka. Ayan, kaya po tayo narito sa umagang ito dahil tayo ay pinagtagumpay at sinamahan ng ating Panginoon. Kaya naman sa araw na ito karapat dapat na purihin at dakilain ang ating Diyos na buhay. At tayo pong lahat ay narito upang abutin ang puso ng Lord. Mapasaya lang natin si Lord, then we are good today. Amen? Sige, tayong lahat ay tumayo. Bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. We give you praise, Jesus. We give you praise, Lord. We give you glory. We give you honor, Lord. We welcome your Holy Spirit in our midst today. We enter your gates with thanksgiving. We enter your courts with praise. We enter your courts with worship. We enter your gates with longing. We enter your gates with adoration. As we lift our hands, as we lift our voice, we give you praise. We give you praise, oh Lord. We give you worship, Lord. We honor your name. Come on, people of the Lord, lift your worship and praise to our King, for He is worthy. You are worthy, Lord. You are faithful. You are worthy, Lord. Worthy of all our praise. Worthy of all our worship. We give you praise, Lord. We worship your holy name today, O Lord God. We remember all of the works of your hands. We remember the works of the Holy Spirit in our midst today. Kaya naman, Lord, sa araw po na ito, Panginoon, kami po ay muling narito, O Lord, upang purihin ka, upang sambahin ka, O Lord God. At matagpuan namin, Lord, ang inyo pong presensya, Panginoon, sa aming pong kalagitnaan, O Lord. Allow your people to worship you in spirit and in truth, O Lord God. And allow us to bring you joy and touch your heart, O Lord God, as we glorify your name. And Lord, today we declare your victory, O Lord God, and locate your people. Locate the needs of your people today, O Lord God. If they need strength, O Lord God, strengthen your people, O Lord God. If they need your touch, O Lord God, yes, we always need your touch, O Lord God. Locate the needs of your people, O Lord God, today, O Lord God. Place us, O Lord God, in a location that you can find us, that you can hear our hearts, that you can hear the whisper of our worship. Allow us, O Lord God, to be in a place where your glory, O Lord God, is moving in our midst, O Lord God. Kaya naman, Lord, sa araw po na ito, let your presence rest in this place. Your glory and your embrace, O Lord God, rest in the lives of your people today, O Lord God. We give you the highest praise. We give you the highest glory in the mighty name of Jesus. The people of God, everybody say, Amen, Amen. Patuloy po nating palakpakan ang ating Diyos sa buhay as we welcome the holy presence of the Lord. Oh, we can do nothing without your Spirit, Lord God. And we want to worship you, Lord. We want to touch your feet. Come on. Oh, we glorify your holy name. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you, our beloved best friend.
And we welcome you today, O Lord, as we lift our hands, O Lord, before you. We want to give you thanksgiving, O Lord. We want to give you adoration, Lord, as we lift our hands before you. We will lift our hearts, O Lord God. We worship you. Glorify your holy name. You are beautiful beyond description. Too marvelous for words. Too wonderful for comprehension. Like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description. Majesty enthroned above. We worship you, Lord. I stand in awe of you, Lord. I stand in awe of you. Holy God, to all praise is due. I stand in awe of you. We welcome you. You are beautiful beyond description. Too marvelous for words, too wonderful for comprehension. Like nothing ever seen nor heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description. We can't imagine without you, Lord.
We thank you for everything, oh Lord God. Continue, Lord God, to move in this place, Lord. Overflow in our hearts right now. We need you more than yesterday. We need you more than everything in this world, oh Lord. We love you and we thank you, oh Lord God. Maraming salamat, Lord. Patuloy ka, Lord God, na manguna sa bawat isa, O Lord God, and let your joy overflow in us. In the mighty name of Jesus, palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Sa pong pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Amen? Excited po tayo para purihin ang ating Diyos sa buhay. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Let God arise. Let God
Glorify your holy name. Glorify your holy name, Lord. We thank you, Lord. We thank you. We thank you, Lord. Let your joy overflow in us. We thank you. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We continue, Lord, to worship you. We continue, Lord, to adore you. Glorify. We thank you.
the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. And yours is the kingdom, and yours is the power, yours is the glory forever. Amen. And yours is the kingdom, and yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, and yours is the power, yours is the glory forever. Yeshua, Yeshua, You are holy, 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 holy. It was my cross you bore, so I can live in the freedom you died for. And now my life is yours, and now we sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve our praise. Worthy is your name. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and now we sing of your goodness forevermore.
deserve our praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve our praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve our praise. Worthy is your You are worthy. You are holy. You are good. You are kind. You are faithful. You are a loving God. Our loving God. You are faithful. You are good, my Jesus. You are. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens. Our sweet Jesus, you belong our praises. You belong our honor, O Lord God. You belong all the glory. Oh, Holy Lord. Yes. As your glory fills this place, you alone deserve our praise. You're the name above all names. You're the Alpha and Omega. Our beloved King, our beloved. Our beloved. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Yes. Oh, glorify your holy name. You belong, oh Lord God. You deserve our praises. You deserve it all. You deserve it all. You deserve our honor. You deserve all the glory. You deserve all our love or our life. You deserve it all. You deserve it all. You deserve it all. Be exalted. You deserve our praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve our praise. Worthy is your name. Worthy is your name.
Jesus, you deserve our praise. Worthy is your name. You are worthy. You deserve it all, the glory. You deserve it all. You deserve it all. You deserve it all, sweet Jesus. Oh, let your joy overflow in us. We want to touch you, oh Lord God. We want to continue to love you, Lord, to touch your holy name, Lord. We want to worship you, Lord. We want to worship you. You deserve it all. You deserve our praises. You deserve, Lord, our thanksgiving, oh Lord God. Oh, we thank you, our loving King. Continue, oh Lord, in the midst of us, oh Lord God. There's no other God like you. There's no other name like you. Our comforting, loving friend. Our strength, our joy, our protector, our Savior, oh Lord. You deserve it all. You deserve all the thanksgiving, oh Lord God. We love you, sweet Jesus. Continue in the midst of us, oh Lord God. Continue, Lord God, to touch our hearts, oh Lord. To hear your word, oh Lord God. And to know you, to see you. We thank you today, O Lord God. All the adorations and thanksgiving belong to you, Father. Belong to you, sweet Holy Spirit. In the mighty name of Jesus. Oh, glory to God. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesus. Pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Amen. Bago po tayo umupo, sige po, batiin po natin ang ating mga katabi, ang ating nasa kapatid po. Sa panginoon ng Diyos, pinabati kita sa pangalan ni Jesus. Panatag mo ang iyong loob, dahil kasama mo ang pamilya ng Diyos. Buhay mo sa Kanya iyalan, halina't ang sa'yo'y mapaparang, halina't tahakin ang makitid na daan. Sa buhay naman ay walang hanggan. Maligaya pagdating sa pamilya ng Diyos. Binabati kita sa pangalan ni Jesus. Pananatag mo ang iyong loob, dahil kasama mo ang pamilya ng Diyos. Panatag mo ang iyong loob, dahil kasama mo ang pamilya ng Diyos. Amen. Pwede po ba natin bigyan ng malakas sa palakpak ang ating Panginoon? Amen. Worthy is His name to receive all glory, all honor, all praise. Amen. 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 Isang araw na matagumpay at punong-puno ng presence ng Lord sa buhay ng bawat isa. Amen. At masaya po kami, nagagalak kami na makita ang buhay ng bawat isa. Pakisabi sa iyong katabi, nagagalak ako na makita kita. Ayan. So sa araw po na ito, special yung araw na to dahil every Sunday is a day of thanksgiving and a day of celebration ng kabutihan ng Lord sa buhay natin at sa mga bagay na ginagawa ng Lord. Then, gusto lang din po namin batiin yung mga nagse-celebrate ngayong araw na ito ng kanila pong kaarawan sa buhay po ni Pastor Hero, sa Qatar, sa buhay po ni Kate. Ayan, happy birthday po ngayong araw na ito. Kami po ay handa mamaya. Joke lang po. Ayan po, happy birthday po sa inyo and we believe there is a new level na laging inihahanda ng Lord bawat taon. Amen? Amen. At
Sa araw po na ito, welcome po namin yung bagong kapatiran, bagong kababayan po natin na naimbitahan sa araw na to, si Jelonel Vitao. Ayan, so welcome. Ito, ninvite siya ni Ate Patty. Ayan, palakpakan natin si Lord. Ayan, welcome. Welcome sa gawain ng Lord at nandito ka dahil merong purpose si Lord sa life mo. Ayan. Yan. And sa announcement po natin para sa upcoming natin na gawain, yan po ay sa October 20 and 21. Yan po yung ating revival of worship sa Batangas. So, yan po ay Friday, Saturday. Ayan. So, pwede na po tayong humabol. Pwede po tayong mag-commute. Diyan lang po yan sa Batangas. Malapit lang po. So, pwede po tayong mag-join. Huwag natin pong palagpasin yung end-time move ng Lord sa body of Christ ngayon. At makasabay tayo sa ginagawa po ng Lord. Amen? So, maging bahagi po, patuloy po tayo maging bahagi even po sa seed na kailangan po nating ipagkaloob. This is our life. This is the life of JFC. Yung isend tayo ng Lord sa body of Christ para darin yung puso ng Lord. Amen? Amen. Sige, palakpakan natin si Lord. At na-move po pala siya kasi po meron pong board, may exam po yung mga teachers natin na mga a-attend po sa Batangas, sa Lipa. Kaya para bigyang daan na makadalo po sila, naging 20 at 21 na po siya. Hindi na po siya 27, 28. So, malaya na po tayong makapunta dahil malapit lang po siya. And sa araw po na ito, we are excited po sa message sa heart ng Lord sa ating lahat. Dahil si Lord hindi po siya nagkukulang, hindi rin siya madamot, hindi rin siya limited sa kaya niya pong gawin or ibigay sa buhay ng mga anak niya. Naghahanap lang po siya ng mga tao na open yung heart at willing na tanggapin yung mga bagay na inihanda ng Lord sa buhay ng bawat isa. Kaya po, ang bawat isa ay inaanyayahan ko na pumikit. And let us welcome our Savior, our Lord, our Jesus, our healer, our deliverer, through the life of His servant, Pastor Rudy Ratilla. Thank you, Lord. We give you praise, oh Jesus. Salamat po sa iyong kabutihan, Panginoon. Wala pong salita na pwede po namin itumbas, ipantay sa laki po ng pasalamat namin sa iyo. Mga bagay, Lord, na nasa amin, bunga ng mga panalangin. Ganoon rin, Panginoon, mga bagay na nasa amin din po, na hindi po namin pinag-pray, pero ikaw ang sumagot. Napakabuti mo, Lord. Wala kaming maipapantay na anumang nilikha sa mundong ito. Even in the entire universe, O Lord, you're still and always God, Creator of everything. We want to worship you and we want to honor you today, Lord. This is the day of celebration, comes from your heart, Lord. This is the celebration na kami nagtagumpay sa mga nakaraang mga linggo, mga araw. Alam namin, Lord, na bawat isa ay mayroon pong mga kanya-kanyang pinapasan, kanya-kanyang mga pagsubok, kanya-kanyang mga suliranin. Subalit mayroong kalaging daan upang iayos ang lahat. You created way when there seems to be no way, Lord. You are the God who answered our prayer, Lord. Sa araw na ito'y samahan niyo po kami. Abutin po ninyo ang pangailangan po ng bawat isa. Especially, Lord, sa mga taong higit na kailangan ka ngayon sa pagtugon sa mga dalangin. Tears overflowing in our eyes because of your goodness and faithfulness. Kaya naman, Lord, words are not enough to say thank you. Salamat po dahil kayo po ang nagliligtas ng buhay ng bawat pamilya, ng bawat anak mo.
Hindi ka lamang nagbibigay ng second chance, Lord. You give many chances. Nagbibigay ka ng maraming pagkakataon. How many times we lift you, Lord, iniwan ka namin, lumayo kami. But still and always, you are there, touching our hearts, at kami pinababalik mo kung saan kami masaya, kung saan naroroon ka. Blessed be your name, O Lord. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Glorify your name. Thank you so much, Lord, for your grace and mercy. We give you all the honor today. In Jesus' name, amen. Palapakan natin si Lord na malakas. Amen. Sabi ko po, palapakan natin si Lord na malakas. Amen. Wow. Isang napagandang umaga na ngayon po ay ating pong pinagsasamahan. Lagi ko nga pong sinasabi, every Sunday is the day of celebration. Kasi nakatagumpay tayo sa loob ng isang linggo. Kaya naman binigyan tayo ng Lord ng pagkakataon na magkita-kita muli. Dahil alam niyo po, marami gusto pumunta ng linggo pero wala na pong time. It's already done. Tapos na po ang lahat. At sila ay nandoon na sa kanilang kinlalagyan at hindi na po pwedeng magpasalamat. Kaya tayo pong mga buhay ay magpasalamat kay Lord. Amen? Sabi ng Panginoon, ang mga patay ay kailanman na hindi na magbubunyi at magpupuri sa Diyos. Ang magpupuri at magbubunyi ay ang mga buhay. Mayroon bang mga buhay dito? Palapakan nga natin si Lord, mga buhay na mga anak ng Diyos. Amen? Ito ang layunin na Lord. Habang tayo nabubuhay, dahil darating ang panahon, tayo ay tumutulog. Ang kamatayan ay binanggit ng Lord na pagtulog ng mga banal. Pero ito po ay simula naman, pagkatapos ng kanilang kamatayan sa mga taong di nananampalataya, ito naman ang simula ng kanilang matinding kahirapan. Kaya napakahalaga po na tayo po ay mayroong tinatawag na connectivity kay Lord. Pagkasabi sa katabi, connectivity. Lagi kang connected sa ating Panginoon, hindi ka lamang nag-connected sa isip, sa puso, what I mean to say, sa salita o sa bibig, kundi mismo sa relasyon mo kay Lord. Active ka. Sabihin, you have the healthy relationship with God. Amen? Nakaraan pong mga linggo, 3 linggo po natin tinalakay, come out of your comfort zone. Atin po ritong tinalakay ang napakahalagang paksa na hindi lamang po si Lord ang dapat nating laging bahala na, kundi tayo mismo ay mayroong pananagutan sa ating Panginoon. At ang pananagutang ito ay hindi po ito pwedeng itulak tayo o kaya ay maging mechanical tayo, kundi tayo po ay gumagawa dahil tayo po ay dapat gumawa kasi pananagutan natin ito kay Lord. At lahat ng mga lingkod ng Diyos, kung ating babasahin ang Biblia mula sa Genesis hanggang sa Revelation, ay ating makikita, God is the God of yesterday, God is the God of today, and God of tomorrow. Lagi pong binabanggit ni Lord kapag binabanggit na ang salitang God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob, ito po'y Diyos na hindi nagbabago. Amen? Pakisabi sa katabi, si Lord ay hindi nagbabago. Kung noon siya ay tumutugon sa ating sa mga dalangin ng mga kapatid natin na mayapa na, ganun din ngayon ay tumutugon din ang Diyos. Kung ang Panginoon ng mga unang panahon ay nagpaparusa at nagbibigay ng palo sa mga taong sumuway at tumalikod kay Lord, ganun din naman ngayon. He is the God, the same yesterday and forever. Amen? Kung kayang pagpalain ng Lord si Abraham, Isaac at Jacob, kaya rin niyang pagpalain ang buhay natin. Pakisabi sa katabi, kayang-kaya ni Lord. Amen. Pastor Jack? Amen. So napakagandang maintindihan natin yung realidad. Hindi po tayo hokus-pokus dito. Hindi po ito magical fellowship.
na magmamagic si Lord para tayo po ay makumbinsi niya. Sapat na po ang salita ng Diyos at buhay ng iba para tayo po ay makumbinsing mayroong Diyos na hindi nagbabago. Amen? Amen ba? Palapakan muna natin si Lord na malakas. Amen. Wow! 1,000 generation falling down and worship, sing the song of ages to the Lamb. Those who come before us, those who will believe, sing the song forever to the Lamb. Your name is the highest. Your name stands above them all. Dito po sa 2 Samuel chapter 24. Gusto ko pong bigyan po natin ng isang bagong paksa po ang araw na ito. Gusto ko lang maintindihan po natin yung layunin po ni Lord. Dahil napakahalaga po na lagi po nating dapat alam yung ating nilalandas na o nilalakaran. Otherwise, sabi ng Panginoon, walang bulag na pwedeng umakay sa kapwa bulag dahil parehas silang mahuhulog sa ukay. Kaya, ang ating pong pinapangaral dito ay may katiyakan o tinatawag na tiyak. Ito po ay siguradong mapanghahawakan po natin. Walang iba kundi ang supreme authority, walang iba kundi ang salita ng Diyos at ang Diyos mismo na sumulat nito. Sa verse 1 ng 24, 2 Samuel chapter 24 verse 1, again the anger of the Lord burned against Israel, and he incited David against them, saying, go and take a census of Israel and Judah. So the king said to Joab and the army commanders with him, go throughout the tribes of Israel, from Dan to Beersheba, and enroll the fighting men, so that I may know how many there are. But Joab replied to the king, may the Lord your God multiply the troops 100 times over. And may the eyes of the Lord king see it, but why does my Lord the king want to do such a thing? In verse 4, the king's word, however, overruled Joab and the army commanders. So they left the presence of the king to enroll the fighting men of Israel. After crossing the Jordan, they camped near Aroer, south of the town in the Gorg, and then went through Gad into Jazer. They went to Gilead and the region of Tatim and Odshi, and on to Dan, Joan, and around towards Sidon. Then they went toward the fortress of Tyre and all the towns of the Hivites and Canaanites. Finally, they went on to Beersheba and the Negeb of Judah. After they had gone through the entire land, they came back to Jerusalem at the end of 9 months and 20 days. So yung pong pag-census ni Joab, the chief army commander, ay umabot ng halos 9 na buwan at 20 araw. Napakagrabe po yung kanyang pagbibilang. Joab reported the number of the fighting men to the king. In Israel, there were 800,000 able-bodied men who could handle a sword, and in Judah, 500,000. David was conscience-stricken after he had counted the fighting men, and he said to the Lord, I have sinned greatly in what I have done. Now, O Lord, I beg you, take away the guilt of your servant. I have done a very foolish thing. Before David get up the next morning, the word of the Lord had come to God, the prophet David, seer. Go and tell David, this is what the Lord says. I am giving you 3 options. Choose one of them for me to carry out against you. So God went to David and said to him, shall here come upon you 3 years of famine in your land, or 3 months of fleeing from your enemies while they pursue you, or 3 days of plague in your land? Now, then think it over and decide how I should answer the one who sent me. David said to God, I am in deep distress. Let us fall into the hands of the Lord. For his mercy is great, but do not let me fall into the hands of man. So the Lord sent a plague on Israel from that morning until the end of the time designated, and 70,000 of the people from Dan to Beersheba died. 70,000 people died in one day.
in 24 hours. When the angel stretched out his hand to destroy Jerusalem, the Lord was grieved because of the calamity and said to the angel who was afflicting the people, "Enough, withdraw your hand." The angel of the Lord was then at the threshing floor of Araunah the Jebusite. When David saw the angel who was striking down the people, he said to the Lord, "I am the one who has sinned and done wrong. These are but sheep, what they have done. Let your hand fall upon me and my family." Yun ang sinabi ni King David. On that day, God went to David and said to him, "Go up and build an altar to the Lord on the threshing floor of Araunah the Jebusite." So David went up as the Lord had commanded through God. When Araunah looked and saw the king and his men coming toward him, he went out and bowed down before the king with his face to the ground. So binabasa po natin yung pinakakabuuan para sa maunawaan po ninyo ano ang dahilan bakit ganito ang nangyari kay King David. Araunah said, "Why has my lord the king come to his servant to buy your threshing floor?" David answered, "So I can build an altar. I can build an altar and offer it to the Lord, so that the plague on the people may be stopped." Sabi ni King David. Araunah said to David, "Let my lord the king take whatever pleases him and offer it up here. Here are oxen for the burnt offering, and there are threshing sledge and ox yokes for the wood. O king, Araunah gives all this to the king." Araunah also said to him, "May the Lord your God accept you." In verse 24, the last one, but the king replied to Araunah, "No, I insist on paying you for it. I will not sacrifice to the Lord my God burnt offerings that cost me nothing." So, tuloy po natin para magbigyan po natin ng emphasis. So David bought the threshing floor and the oxen and paid 50 shekels of silver for them. David built an altar to the Lord there and sacrificed burnt offerings and fellowship offering. Then the Lord answered prayer in behalf of the land, and the plague on Israel was stopped. Now, bigyan po natin ng pansin ang napaka-sensitibong kasaysayang nangyari kay King David before na siya po ay magpaalam as king at ang papalit sa kanya ay si Haring Solomon na kanyang anak. By this time, nagkaroon siya ngayon ng isang isipin na bilangin ang mga sundalo ng Israel. Alam niyo sa Israel, kapag ikaw ay nag-census, binilang mo ang mga fighting men of Israel, mayroon po yang sinasabi na dito po sa Exodus, mayroon niyang bayad, mayroon niyang kabayaran. At ito ang hindi nalaman ni King David, nalimutan marahil ni King David, yung word ni Lord sa Exodus chapter 30, verse 12. Exodus 30, verse 12. Kasi si Haring David, nag-take siya ng census para bilangin ang mga hukbo ng Israel. Anong masama naman doon? Kasi binanggit nga ng Panginoon sa Exodus chapter 30, verse 12, na kapag kayo ay magkakaroon ng pagbibilang ng mga fighting men, magbabayad kayo kay Lord. Verse 12, sabi rito, "When you take a census of the Israelites, to count them, each one must pay the Lord a ransom for his life at the time he is counted." So, yung sinabi ni Lord, kapag siya'y binilang mo, magbabayad ka kay Lord. Mayroong kabayaran ang lahat ng ibinilang doon kasama sa populasyon ng pagbilang ng bansang Israel. At ito pa ang sabi diyan, bakit nga daw? "Then no plague will come on them when you number them." Upang walang salot na mangyari kapag sila ay iyong binayaran. So yung word ni Lord na yun, na hindi nakita, hindi naintindihan ni King David, kaya naman nagbilang siya ng walang kaabog-abog. So imagine, 1.2 million ang sundalo. 1.2 million, $5,187 lang yung halaga ng ibinayad niya sa lupa ni Araunah, pati yung oxen, pati yung paragos, yung lupa na tatayuan ng altar para sambahin ang Panginoon. So napakakulang. Kaya ang Panginoon ay nagbigay ng isang hatol. Sabi niya, 3 taon na pagtakas mo sa mga kaaway, 3 taon na kagutuman, 3 buwan na pagtakbo sa kaaway, at 3 araw na pagdating ng salot na binabanggit ng Exodus. Alam niyo po ang pagbibigay ay hindi po ito pinagbabasihan sa halaga. Pinagbabasihan po ito sa pagsunod. Amen. There's no such amount. Walang amount na pwedeng itumbas
Ang mahalaga lang ay maunawaan natin ang salitang pagbibigay o salitang giving dahil ito po ay hiwalay sa tithes and offering. Ito po ay layunin ng Diyos na tayo po'y hindi pasukin ng salot. Ang sabi dito ng ating Panginoon, when you take a census of the Israelites, verse 12, ng Exodus 30, to count them, each one must pay the Lord a ransom for his life at the time he is counted. Then no plague will come on them when you number them. Each one who cross over to those already counted is to give a half shekel according to the sanctuary shekel, which weigh 20 gera. This half shekel is an offering to the Lord. So, malinaw, maliwanag yung batas nung panahon na si Haring David. Anong kaugnayan nito sa ating buhay? Ano ang koneksyon nito sa ngayon, sa kasalukuyan? Balikan natin yung sa 2 Samuel chapter 24. Nung ibigay ni Prophet God ang mensahe galing kay Lord, nakinig agad si Haring David. Alam niya na ang kanyang sitwasyon, ang kanyang katayuan, ang kanyang kalagayan ay kailangang sumunod because the prophet of God is the man of God that time. Mayroon siyang salita na galing kay Lord na kailangang i-execute o gawin ni Haring David. Otherwise, alam nyo, ano yung salot nangyari? 70,000 of Israelites died. Kabayaran doon sa pagbilang ni King David na hindi po tugma doon sa patakaran ng batas ng Panginoon. Kaya ang ating Panginoon ay nagbigay ng 3 pipiliin si King David, 3 taong kagutuman, 3 buwan na pagtakas sa mga kaaway, at 3 araw na salot. Siyempre, ang sabi ni King David, I'd like to fall into the hands of God instead of fall into the hands of men. Mas maganda pa akong sa kamay ng Diyos na mahulog kaysa mahulog ako sa kamay ng tao. Kasi ang tao walang kahabagan, walang kaawaan. Pero kay Lord, kahit tayo ay pinarurusahan, bunga ng ating pagsuway, lagi pa rin tayong kinahahabagan ng Diyos. Pakisabi sa katabi, laging kinahahabagan ng Diyos. Na kahit gaano karami ang ating nagawa, pangit man yan, sa tingin ng tao, napakasama. Sa mata ng Diyos, oo, magbabayaran talaga natin yan. But the point is, sa kabila ng pagbabayad natin ng lahat ng consequences, nandyan pa rin si Lord at nagsasabing, siya'y tapat sa kanyang sinasabi at ang kanyang salita ay totoo. Ang pangako niya ay ganap. Amen? At mapanghahawakan natin ang kanyang mga pangako. Amen? Hindi lamang tayo binibigyan ni Lord ng pagkakataon na maintindihan natin ang salita. Tinuturuan tayong sumunod sa ating mga napakinggan. Hindi dapat tayong nakikinig dito at pagkatapos lalabas dito dahil tayo yung magsasuffer. Amen? Ano ang ginawa ni King David matapos na sabihin sa kanya ng propetang si God ang sitwasyon na kailangan pumili siya? I'd rather to fall into the hands of God than to fall into the hands of men. Alam ni King David dahil alam niya ang salita ng Diyos. Kung hindi mo alam ang salita ng Diyos at may dumating na sitwasyon sa iyo at hindi mo naunawaan ang mga pangako ng Diyos, mahihilo ka. Ang gagawin mo, hindi ka na dadalo sa church. Ang gagawin mo, aalis ka na sa church. Hahanap ka ng solusyon sa iyong paraan. Gagawa ka ng hakbang na ang hakbang na yun lalo lang magpapalalim sa iyong pagsuway. Amen? Pero kung mayroon kang nalalaman na salita ng Diyos, maunawaan mo, oo nga pala, sinabi ni Lord dito sa word ni Lord. Sinabi niya sa kanyang pangako, sinabi niya sa ganito, sinabi niya sa ganito. Kaya napakahalaga na mayroon tayong napapakinggan ng salita ng Diyos. Pakisabi sa katabi, magandang may napapakinggang salita ng Diyos. Dito nagmamature, dito nagkakaroon ng excellence ang ating spirito. At dito tayo nagmamature o lumalago sa pakikinig at pinamumuhay natin ang salita ng Diyos. Gaano kalaki ang salot na nangyari kay King David? Sabi niya, di ba kanina nabasa natin, Lord, bakit sa kanila mo ito ibinigay? Gayong ako ang nagkasala. Now, listen to this. Ang bawat pinuno o bawat ama ng tahanan ay pananagutan ang pamilya. Amen. Ganon din sa isang kumpanya, pananagutan ng may-ari o presidente o employer ang kabuuan ng kumpanya.
Ganoon din naman sa ating bansa, pananagutan ng ating presidente at ng mga pinuno ng ating pamahalaan kung ano man ang mangyari sa ating bansa. So laging ganun ang sitwasyon. Kaya sinabi ni King David, Lord, ako ang nagkasala. Bakit hindi ako at ang pamilya ko ang iyong parusahan? Bakit itong mga walang kinalaman sa aking pagsuway? Dahil nung time na yun, si King David, ang puso niya ay hindi lamang nasa kanyang pamilya. Ang puso niya ay nasa kanyang mga nasasakupan. When the plague o salot ay nag-strike doon sa Jerusalem, doon sa Israel, ang unang nasaktan, hindi naman si David Si Lord ang unang nasaktan. Kaya minsan may mga pagkataon sinisisi natin si Lord. Akala natin hindi nasasaktan si Lord. Sa totoo lang, kapag tayo ay sumuway at nag-aani tayo nung ating mga bunga nung ginawa natin, nasasaktan si Lord. Dama niya ang sakit habang tayo ay gumaganap ng ating consequences. Alam ni Lord. Pero kailangang matuto tayo. Kailangang maintindihan natin na si Lord ay nagsasalita ng sa wala. Hindi siya nagsasalita ng wala. Nagsasalita siya ng may buhay. Kaya buhay din ang pinapatungkulan. Amen ba? Kaya kapag siya ay nagsalita at ang salitang yan ay buhay, titiyakin ng Diyos na makakarating yan sa ating tenga at makakarating sa ating puso at tayo magsasalita bunga ng ating napakinggan sa salita ng Diyos. Ang tawag dyan, pananagutan. Amen ba? So bawat isa may pananagutan. Hindi lamang si pastor, hindi lamang kongregasyon, hindi lamang pamilya, lahat ng mga anak ng Diyos ay mayroong pananagutan sa Diyos. Amen! Palapakan muna natin si Lord na malakas. Kaya nga mga kapatid kay Kristo, nagpapasalamat tayo kay Lord. Dahil ang mga nasulat sa banal na kasulatan ay hindi lamang kasaysayan o istorya. Ito ay nagmimistulang aral upang hindi natin ulitin ang mga pangit na ginawa. Sa 1 Corinthians chapter 10, verse 1 and 2, may binabanggit dito si Apostol Pablo. 1 Corinthians chapter 10, verse 1 and 2. Ano sabi rito ni Apostol Pablo? First Corinthians. Sabi dito, for I do not want you to be ignorant. Ayaw ko na kayo ay maging mangmang sa katotohanan, mga kapatid. Ng ating mga ninuno, lahat sila ay napailalim sa ulap at sila ay nakalagpas o dumaan sa dagat. Silang lahat ay nabautismuhan sa pamamagitan ni Moses sa ulap at sa dagat. Kumain sila ng iisang espiritual na pagkain at uminom sa iisang espiritual na inumin mula sa mga batong buhay at ang batong ito ay si Kristo na sumama sa kanila sa kanilang paglalakbay. Kita niyo mga kapatid, noon pa man, si Lord na kasama na dun eh. Amen? Amen? Now, verse 5, gayunpaman, ang Diyos ay hindi nalugod sa kanila at marami sa kanilang mga katawan ay nangagkalat sa disyerto. Nangyari ito, verse 6, bilang isang babala. Pakisabi sa tabi, babala. So yung lahat ng ating nababasa sa Bible, ay, grabe naman pala nangyari, hindi yun grabe. Pinababasa ni Lord sa atin yung pinapaalam bilang babala. Upang hindi natin gayahin ang kanilang ginawa. Upang hindi natin gayahin yung ginawa nila ayon doon sa kanilang sarili. Upang lang sa ganun, hindi tayo
mapaglagakan ng salot, born again ako, pastor, kahit na. Sa pagsuway nating mga tatay, sa pagsuway nating mga nanay, pamilya natin ang unang tinatamaan. Kasama na tayo. Yung hapdi at kirot na naramdaman ng ating pamilya, tayo ang unang tinatamaan gaya ni King David. Kaya makinig tayo. Huwag tayong basta-basta magdesisyon ng isang bagay na hindi natin naiintindihan. Kung hindi natin naiintindihan, magtanong tayo sa Panginoon. Magbukas tayo ng Bible. Huwag tayong paura-urada. Amen? Ano bang kasalanan sa pagbilang ng fighting men of Israel ni King David? Ano naman yon? He is a king. He can command everything he wants. Pero hindi nalugod ang Diyos eh. Ibig sabihin, kaya mong gawin ang gusto mong gawin, pero marami kang gagawin, hindi malulugod ang Diyos sa iyo. Kaya magtanong tayo. Now, bilang babala, upang hindi tayo maglagak ng puso sa mga bagay na masama na ginawa nila. So, babala. Pakisabi sing katabi, babala. Ano ang babala? Si Lord ba ay nasusuhulan? Kaya bang suhulan ng isang tao si Lord? Kapag ikaw ay nagkasala, kaya mo bang suhulan si Lord? Magkaloob ka lang, tapos na. Gaya ng ginawa ni Haring David. Kapatid, malalim po ang prinsipyo ng salitang pagkakaloob o paglalagak ng altar nung panahon ni Haring David nang siya ay magkasala at binilang niya ang fighting men of Israel. Mirong malaking antas ng pagkakaunawang dapat nating matuklasan. Hindi nasusuhulan si Lord. Ano ang ginawa ni Haring Saul? Di ba panunuhol sa Panginoon? Amen? Anong ginawa ni Lord? Anong ginawa ni Haring Saul? Sabi ng Panginoon kay Haring Saul, balikan natin sa 1 Samuel. Praise the name of the Lord. Sa verse 15 dito, 1 Samuel chapter 15 chapter 15 verse 1. Sabi dito ganito, Samuel said to Saul, si Samuel isang propeta gaya ni God na nagsalita kay King David. I am the one the Lord sent to anoint you king over his people Israel. So listen now to the message from the Lord. Talagang grabe yung kanyang sinabi. Titigan niya ng mata sa mata si Haring Saul at ang sabi niya, makinig ka, Haring Saul. Alam niyo, pag nakikipag-usap ang mga propeta sa Israel, sa mga hari ng Israel, hindi natatakot ang mga propeta. Matapang sila. Hello? Alam nila ang kanilang salitang dala mula sa nagpadala nito. Matapang sila sapagkat alam nila na ang lahat ng bibitawang salita ng propetang ito ay mayroong buhay at kamatayan. Kaya sabi niya, listen, Haring Saul, makinig ka. This is what the Lord Almighty says, I will punish the Amalekites for what they did to Israel when they waylaid them as they came up from Egypt. Now go. What is the command? Now go. Attack the Amalekites and totally destroy everything that belongs to them. Do not spare them, put to death men and women, children and infants, cattle and sheep, camels and donkey. Utos. Pumunta ka sa mga Amalekites, sa tribo ng mga Amalekites, patayin mo silang lahat, huwag kang magtitira kahit isa. Destroy them. Grabe yung kalupitan. Hindi ho kalupitan yun. Yun po yung bunga ng ginawa ng mga Amalekites tribe nung panahong ang Israel ay naglalakbay sa desierto, sinalakay nila ang bansang Israel. Wala pa silang mga sundalo noon. Kaya si Lord ay nagsalita, now, Saul, ito ang iyong mandato. Hindi ka lang hari ng Israel, mayroong kang gagawin, mayroong kang tungkulin, mayroong kang gagampanan kung bakit ikaw ang pinili bilang hari. Mga kapatid, kay Kristo, pakisabi sa katabi, may gagampanan ka.
At kapag dumating na sa iyong gagampanan mo na ang tungkulin yan, wag na wag kang susuway at wag na wag mong gagawing ipasa sa iba. Dahil kung hindi, ikaw ang mananagot. Now, tuloy tayo. Sa verse 7, the same chapter 15 ng 1 Samuel, then Saul attacked the Amalekites all the way from Havilah to shore to east of Egypt. He took Agag, king of the Amalekites, alive. Doon pa lang, sumuway na siya. And all his people he totally destroyed with the sword. But Saul, the king Saul, spared Agag, the king ng Amalekites, and the best of the sheep and cattle, the fat calves, and lambs, everything that was good. Everything that was good. Sa tingin ng tao, sa tingin ng mga sundalo, mabuti, maganda, okay. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, na hindi natin pwedeng suhulan si Lord. Tuloy natin. Then they were unwilling to destroy completely, but everything that was despised and weak, they totally destroyed. So, hindi nila pinatay. Kinuha nila yung magagandang mga tupa, mga baka, kamilyo, kambing, lahat ng yun. At binuhay nila ang hari na ang kadindiinan ng Panginoon sa pamagitan ni Prophet Samuel, patayin ang lahat. Walang ititira, lahat ay papatayin. Ito yung verse 10. Then the word of the Lord came to Samuel. Ang ginamit na lingkod ng Diyos sa kanya para dalhin ang isang utos ay siya ring gagamitin ng Panginoon para ipaunawa sa kanyang hindi niya nasunod ang utos. Amen ba? Ano ang ating pinapatungkulan dito? Lahat tayo ay mayroong gagampanang tungkulin at hindi mo pwedeng ipasa at ibigay sa iba. Tungkulin mo yan na kailangan mong maganap habang ikaw ay nabubuhay. Amen ba? Palapakan muna natin si Lord na malakas. Amen. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Hear you people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Then the word of the Lord came to Samuel, I am grieved that I have made Saul king because he has turned away from me and has not carried out my instruction. Samuel was troubled and he cried out to the Lord all that night. Kita niyo mga kapatid, makinig po kayo, tumingin kayo sa harapan. Ang isang lingkod ng Diyos na ginamit ng Diyos para iparating ang mensahe niya sa mga taong minamahal ng Diyos at ito ay hindi nasunod. Ang unang-unang nakakadama ng hapdi at kirot ay ang taong ginamit ng Diyos sa atin. Kung tayo susuway, si Lord mismo ang unang-unang nakaramdam ng pait, ng sakit sa ating pagsuway. Kasama na po ang mga pastor at mga lingkod ng Diyos. Gaya nangyari kay Prophet Samuel. He cried out for all the night. He cried. His tears falling from his eyes. Halos hindi siya natulog sa buong magdamag para lamang mamagitan sa pagsuway ni Haring Saul. But the commands of God is absolutely stop. Tapos na ang paghahari ni Haring Saul. Now, ito yung suhol na ginawa. Sabi ng verse 20, sinir ngayon ni Samuel, mali ang iyong ginawa, hindi mo pinatay si Agag, inisper mo ang mga matabang mga guyal, etc., ano ang katuwiran ngayon ni Haring Saul? Ano ang kanyang reasoning? Verse 20, but I did obey the Lord. Saul said, I went on the mission the Lord assigned me. I completely destroyed the Amalekites and brought back Agag their kings. Doon pa lang, huli na agad siya. Sabi ni Lord kay Samuel, huwag kang magtitira ng kahit isang buhay, lahat ay patayin. Pero, yung mismong hari ng Amalesita, ang kanyang binuhay. Now, tuloy natin. The
The soldier took sheep and cattle from the plunder, the best of what was devoted to God, in order to sacrifice them to the Lord your God at Gilgal. At ang mga sundalo ko na may kumuha ng mga matatabang guya, matatabang kambing, matatabang baka, para ihandog. Yan na nga eh. Ihandog! Yun po yung panunuhol ngayon ni Haring Saul. Para bang mapapawi ang handog, which is, alam natin na maraming handog sa Old Testament, inihandog para mapawi ang salot. Pero by this time, hindi ho katanggap-tanggap ang handog ni Haring Saul. Bakit? Mayroong utos ang Panginoon na gustong ipagawa pero hindi niya nagawa. Kaya hindi pwedeng suhulan ng anumang handog ang isang pagsuway. Amen? Amen ba? Hindi pwedeng suhulan. Pakisabi sa katabi, huwag nating susuhulan si Lord. Now, verse 22. But Samuel replied, does the Lord delight in burnt offerings and sacrifice? Masaya ba si Lord sa mga handog na susunugin at mga sakripisyo? Kaysa sa pagsunod sa tinig ng Diyos? Ang pagsunod ay higit sa mga taba ng tupa. Sapagkat ang pagsuway ay katulad ng kasalanan ng pangkukulam. At ang kamangmangan ay isang uri ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Anong kamangmangan? Narinig na ni Saul ang napakagandang utos ng Diyos. Pero sa ganung kalagayan, binaliwala niya. As in, parang yung salita ni Samuel ay galing lang kay Samuel at hindi galing sa Diyos. And God made it serious. Seryoso si Lord. Yung iyak ni Samuel ay namamagitan siya na, Lord, patawarin mo si Saul, gawin mo ito, Lord, huwag mo pong hayaan siya mapama. Pero wala. Anong sabi ni Lord sa kanya pagkatapos ng kanyang magdamag na prayer? Sabi niya, because you have rejected the word of the Lord, He has rejected you as king. There are times of rejection. Hindi tayo na-reject ni Lord dahil marami tayong nagawang kasalanan o mga nagawang pagkakamali. Sa ngayon, nabubuhay tayo sa habag at awa ng Diyos. Amen? Pananampalataya. Kahit gaano karami ang ating mga kasalanan, tayo po'y pinapatawad ng Diyos. Pero hindi po kasama, makinig po tayong lahat, hindi po kasama ang mga bunga ng ating mga ginawang kasalanan sa pagpapatawad ng Diyos. Tayo pa rin po ay mag-aani, magsasuffer pa rin tayo ng mga bunga ng ginawa nating hindi tama sa harap ng Diyos. Pero sa pagpapatawad, you are forgiven. Amen? Pakisabi sa katabi, I am forgiven. And of course, anong gagawin? Siyempre, nagbigay na ng judgment. Anong gagawin ni Haring Saul? Pagkukunwari na naman. Sabi niya, I have violated God, sinuway ko si Lord, ganyan-ganyan, pwede ba? Samahan mo ako, etc. etc. What happened to Saul? Sinusuhulan niya, ito po yung sinusuhulan niya si Lord ng kanyang offering, pero si Lord ay hindi masusuhulan ng anumang handog. Kaya pag nagbigay siya ng command sa atin, sunod agad. Pakisabi sa katabi, sunod ka kaagad. Isa pa sa kabila naman, sunod agad. Pag sinabi ni Lord, hindi siya, huwag ka nang pumilit. Hindi yan, huwag ka nang pumilit. Pag ito, yun. Diretso ka. Huwag mong hayaan, huwag mong pahintulutang mawalan ng direksyon ng buhay mo dahil gusto mo lang. Kundi sundin mo si Lord. Yun ang kanyang patakaran. Balik tayo sa ating pinag-uusapan, 2 Samuel chapter 24, verse 24. At dito po tayo magtatapos. 2 Samuel chapter 24. 24, verse 24. But the king replied to Araunah, no, I insist on paying you for it. I will not sacrifice to the Lord my God burnt offering that cost me nothing. So David bought the threshing floor and the oxen and paid 50 shekels of silver for them. David built an altar to the Lord there and sacrificed burnt offerings
and fellowship offerings. Then the Lord answered prayer in behalf of the land, and the plague on Israel was stopped. Now, listen. Binili ni Haring David ang lupa, bukirin ni Arauna, for 50 shekels during that time. Sabi ni Arauna, mahal na hari, ibibigay ko na po ito ng libre sa iyo. Huwag nyo na pong bayaran na huwag na po kayo mag-alala. Sabi ni Haring David, hindi ako maghahandog ng susunugin sa Diyos na aking iniibig nang hindi ako gumagasta. May maraming pagkataon sa buhay natin. Ang ating tithes and offering ay hindi po tayo nasasaktan sa tithes and offering. Dahil yan po'y kaloob ng Diyos, binabalik lang natin yung para kay Lord. Amen ba? Pero nakakadama tayo ng sakit kapag tayo po'y binigyan ni Lord ng instruksyong magtanim ng binhi. At doon, si Lord sa binhi na yaon, sabi ni Haring David, I will not offer to the Lord that cost me nothing. Alam ni Haring David ang halaga ng 70,000 Israelites ay hindi na muling maibabalik ng 70,000, ng 50 shekels. Pero alam niya ang prinsipyo na hindi niya na muling gagawin ang kanyang nagawa na kasalanan. Hinding-hindi na. Amen? Amen? Hinding-hindi na gagawin ang kasalanan at pagkukulang sapagkat alam niya mabigat ang pagsuway. Kaya imbis na siya'y sumuway, siya ay sumunod muli. At ang sabi niya, hindi ako maghahandog sa Diyos ng isang bagay na hindi mahalaga sa akin. Ang tithes and offering ay mahalaga sa atin, of course. Pero alam natin na yan ay kay Lord yan. Pag-aari ng Lord yan. Amen? Kapag tayo nagdala ng ating tithes and offering sa church, hindi tayo nagbigay. Ibinalik lang natin yung para sa Kanya. Amen po ba? Ibinalik lang natin kasi kung hindi natin maibabalik, alam nyo na ang presyo. Pwede mong taguan si Lord, pwede mong dayain si Lord, pwede mong gawin na itago at manghinayang ka sa iyong ikapo. Pero darating ang araw, babayaran niya ng pagsuway mo. Hindi kayang bayaran ang lahat ng yan. Kaya sa ikapo, lagi nating ilagay sa ating pagkatao na lahat ng yan ay kay Lord. Hindi yan sa atin. Sabi ni Lord, dalhin, hindi salitang giving, kundi dalihin. At ang mabigat dito, sabi ni Haring David, I will not offer to the Lord that cost me nothing. Ito po yung binhi sa pagsamba at paghahandog ng kapayapaan. Alam ni Haring David ang napakalaking halaga. Kaya sabi niya, hindi ako maghahandog kay Lord ng walang halaga. Minsan humihingi si Lord sa atin ng bagay, hindi niya hinihingi ang isang bagay na hindi tayo nasasaktan. Bakit? Hindi kasi ito nagiging makahulugan sa atin. Kapag tayo po'y nagbigay ng mga excess lamang dahil tayo mayroong sobra, hindi po tayo nakakadama ng hapdi. Dahil may sobra tayo, may sobra eh. Pero pag yan ay talagang iyong pinagdesisyonan at pinadama ng Lord sa iyo, na yan ay ipagkaloob purihin ng Panginoon. Ang hapdi at kirot ay nandoon. Pero after that, si Lord naman ang magbubukas ng pintuan para sa iyo. Pakisabi sa katabi, siya naman ang magbubukas ng pintuan para sa iyo. In many ways, sa maraming beses, magbubukas si Lord ng pintuan. Hindi lamang kasi kahirapan ang darating sa atin. Hindi lamang ang kawalan. Hindi lamang ang kakapusan. Sa panahong tayo ay sumusuway at nag-aani ng bunga ng ating mga pagsuway. Hindi lamang po ito, kasama na po dito ang kalungkutan at kawalan ng kapayapaan. Kapag tayo ay sumuway. Alam ni Haring David ang prinsipyo ng langit. Alam ni Haring David ang batas ng Panginoon. Kaya ginawa niya ang isang matinding sakripisyo na siya lang ang gumawang hari. I will not offer to the Lord that cost me nothing. Hindi ako maghahandog kay Lord ng walang halaga sa buhay ko. Mayroon tayong gagampanan. Bawat isa sa atin ay may gagampanan
bawat isa sa atin ay mayroong binhing pwedeng maitanim upang sa iyong buhay, ito ang magbigay ng bagay mula kay Lord. Ito ang pintuan para sa iyo. Pintuan para sa pamilya mo. Pintuan para sa mga mahal mo sa buhay. Pintuan sa kinabukasan ng iyong negosyo. Pintuan sa kinabukasan ng iyong trabaho. Pintuan sa kinabukasan ng hanap buhay ng iyong mga anak at mga angkan. Ito'y pintuan. And after this, ang sabi ng Lord, the plague stop. Ang salot ay huminto at pinagpala ng Diyos si Haring David. Wow! Ang sarap pakinggan, pinagpala ng Diyos si Haring David. Ang sarap din pakinggan, pinagpala ka ni Lord. Pakisabi sa katabi, ang sarap pakinggan, pinagpala ka ni Lord. Kaya nga mga kapatid kay Kristo, it's better to obey than to reject His command. Tayong lahat ay tumayo. Praise the name of the Lord. Bawat isa ay yumuko at pumikit, please. Si Haring David ay larawan ng buhay ko at ng buhay mo, buhay nating lahat. Marami tayong mistakes. Marami tayong maling desisyon, marami tayong mga bagay na hindi kinukonsulta sa Diyos bago tayo magdesisyon. Pero ang lahat ng ito na-realize ni King David when he suffered a lot. Kailangan pa bang maranasan mo ang suffering bago mo sabihin kay Lord na nagkamali ka? Bakit hindi mo pwedeng sabihin kay Lord ahead of time upang patuloy na gumaan na ang sitwasyon ng buhay mo at kalaunan ay magtagumpay ka sa mga consequences na nangyari sa mga nakaraan? Hindi na bunga ng pagsuway ang iyong aanhin sa susunod, kundi bunga na ng pagsunod ang iyong aanihin. Kagalakan, kapayapaan, puno ng saya. Hindi na puno ng hinagpis, hindi na puno ng luha, hindi na puno ng takot, hindi na puno ng pangamba, kundi puno ng tunay na pag-asa. Desisyonan mo ang iyong sarili. Hindi pwedeng ibang tao magdesisyon sa sarili mo. Ikaw lang at si Lord. Taas natin ang ating mga kamay kay Lord, please. Just lift your hands. Sabihin mo kay Lord kung ano ang gusto mong i-surrender. Ano ang gusto mong i-commit kay Lord. Italaga sa Panginoon. Katulad ni Haring David, I will not offer to the Lord that cost me nothing. Ang consequences, pagtitiis, kahirapan, kalungkutan at kawalan ay naghihintay sa mga pagsuway. Pero naghihintay rin naman ang napakalaking kagalangan, kapayapaan, tagumpay, biyaya at pagpapala sa mga taong susunod sa ating Panginoon. Ikaw ang pipili. Now, talk to God, please. Close your eyes and bow your heads. Pikit mo ang iyong mata at sabihin mo kay Lord kung ano ang gusto mong i-surrender kay Lord. Ano ang gusto mong ipangako kay Lord? Upang ang buhay na nangyari kay King David ay hindi mo na maulit. Hindi na mangyari sa iyo. At ang nangyari kay Haring Saul ay ganun din, hindi mo rin magawa. Kundi maiwasan mo na gawin na magsuhol ng pagbibigay kay Lord para lamang mapawi ang ating mga pagkakamali at pagkukulang. Hindi. Balik tayo kay Lord. Pinakasusi, bumalik si Lord. Bumalik si David kay Lord at nagpakumbaba siya. Pero sa kanyang pagbabalik at paghingi ng tawad, hindi ito nangyari lamang sa paghingi ng tawad. Nag-offer siya ng isang bagay para sa kanyang nagawang kasalanan. The seed of offering. Sabi ni King David, I will not offer to the Lord that cost me nothing. Hear your people sing, holy to the King
King of Kings. Holy, you will always be. Holy forever. Oh, your name, oh Lord, your name is the greatest. Your name is the greatest. your name, Stands above them all. Hallelujah. All thrones, the dominions, all powers, and positions. Your name stands above them all. all thrones, and positions. Your name stands above them all. In the angels cry, holy, all creation cries, holy, lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing. The Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, we bless your name, Lord. You will always be, Lord. Now, continue to lift your hands, please. Salamat, Lord. Narinig mo ang aming mga desisyon. Narinig mo ang aming puso at buhay, panalangin, pangako, commitment, rededication ng aming buhay at sarili sa iyong harapan. Pagpalain po ninyo ang bawat isa. Ngayong buhay kami, Panginoon, anuman pong pagkakamali at pagkukulang na aming inaamin at inihingi ng tawad ay iyong patatawarin. Habang kami buhay, Lord, ay mayroon pa kaming puso, kakayahang humingi ng tawad at kilalanin ang aming pagkukulang. Salamat, Lord, dahil mayroon kaming laging pagkakataon na maamin sa aming sarili ang aming pagkakamali. Katulad na nangyari kay Haring David na isang napakalaking aral para sa amin. Salamat po sa kabutihan mo. Lahat ng aming napakinggan ay napakahalagang salita mo. Sa araw na ito, Lord, patuloy mong silyuhan kami ng tagumpay. Labis ang aming katuwaan dahil kami kasama sa tagumpay at babalik kami sa aming kanya-kanyang tahanan, malaya, puno ng pag-asa. Pagpalain mo po ang bawat isa. Pagpalain mo ang bawat sambahayan. Pagpalain mo ang mga ama ng tahanan, ang mga ina ng tahanan, ang mga anak, mga lolo at lola. Bless them, Father God, in Jesus' name. We declare the double portion of blessing is coming, Lord, for each and every one of us today. Blessed be your name, O Lord. Salamat po, sa iyo po ang lahat ng karangalan. Sa iyo ang lahat ng papuri. Ngayon, bukas at magpakailanman. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy. Salamat po, Lord, at sa iyo po namin binibigay ang lahat ng karangalan. In Jesus' mighty name. The precious people of God, everybody say amen. Amen, amen. Palapakan natin si Lord ng malakas. Hallelujah. Sabi ko, palapakan natin ng malakas si Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. God bless you all. Tayo pong lahat ay makakaupo.
Pastora Sara. Kaluwalhatian mo ang tangi kong hinaangad. Ang presensya mo ang laging kinauuhawan. Pagmamahal mo ang laging nararanasan. Panginoon, ikaw ang lagi kong inaasam. Sinasamba kita, tanging ikaw lamang ang Panginoong karapat-dapat sambahin. Jesus, pangalan mo ang laging sasambitin. Purihin ka, Jesus. Ikaw ay purihin. Kaluwalhatian mo ang tangi kong hinahanap. Ang presensya mo ang laging kinauuhawan. Pagmamahal mo ang laging nararanasan. Panginoon, ikaw ang lagi kong inasam. Sinasamba kita, tanging ikaw lamang ang Panginoong karapat-dapat sambahin. Jesus, pangalan mo ang laging sasambitin. Purihin ka, Jesus. Ikaw ay purihin. Sinasamba kita, tanging ikaw lamang ang Panginoong karapat-dapat sambahin. Jesus, pangalan mo ang laging sasambitin. Purihin ka, Jesus. Ikaw ay purihin. Sinasamba kita, tanging ikaw lamang ang Panginoong karapat-dapat sambahin. Jesus, pangalan mo ang laging sasambitin. Purihin ka, Jesus. Ikaw ay purihin. Sinasamba kita, tanging ikaw lamang ang Panginoong karapat-dapat sambahin. Jesus, pangalan mo ang laging sasambitin.